Ipinanganak na walang braso, kamay, binti, pati na paa ang lalaking ito sa China. Pero kayang-kaya niya rin ang ginagawa mo. Siya mismo ang nagmamap ng kanilang sahig. Kaya niya rin kumain mag-isa, naka-chopsticks pa. Kapag nanonood ng TV, ang pampindot niya sa remote, mismong labi niya. Pati computer games, kaya niyang diskartihan. O ha? Walang kapansanan ng penguin na ito. At dahil dyan, siya ang napili ng mga taga-Idaho Zoo sa Amerika sa paggawa ng obra. Ang kanyang happy feet ang ginagamit sa pagpainting. Nais nilang ibenta ang kanyang mga obra para mas mapaganda ang kanilang zoo. Hanep naman sa tibay ang isang lolo sa Japan. Siya lang naman ang pinakamatandang nabubuhay na tao sa mundo ngayon. At kahapon, ipinagdiwang niya ang kanyang 115th birthday. Pero sa buong kasaysayan, third oldest lang siya. Pagdating naman sa pamilya, malakas ang dugo ni lolo. Dahil meron na siya ang 14 na apo, 25 apo sa tuhod at 13 apo sa talampakan. Oras nang rondahin natin ang mga balita. Metro Aksyon, ngayon na! Ito ang malulupit na eksena sa Metro Aksyon. Isang off-duty na pulis patay matapos rumisponde sa holdapan ng jeep sa Maynila. Naunahan ng mga kawatan ng parak, mga sospek na katakas. Sinasabing pugat ng mga hold-upper sa Caloocan, sinalakay ng mga pulis. Mga sospek nakipaghabulan at taguan muna bago nahuli. Higit 200 pamilyang nasunugan sa Del Monte, Quezon City kahapon. Problemado na nga sa tirahan, problemado pa sa diarrhea ngayon. At mga nangangarap maging susunod na singing sensation, dagsa sa huling audition ng Kanta Pilipinas sa Batangas. Mga kapatid, itinuturing ngayong bayani ang isang pulis matapos ibuwis ang kanyang buhay sa pagtugis sa mga hold-upper sa lungsod ng Maynila. Off-duty po si PO2. Napuruhan pa. Binuntutan ng News 5 ang pagresponde ng Special Reaction Unit ng Manila Police District sa itinawag na shooting incident sa Sampaloc, Maynila. Pagdating sa kanto ng Dimasalang at Barzan, tumambad ang nakahandusay at dugo ang katawan ng isang lalaki sa kalsada. Ang patay na biktima, isa palang off-duty na parak. Kwento ng kaibigan ng biktima na kinilalang si PO2 Joel Magno. Nag-iinuman sila sa kalapit na bar nang biglang marinig ang paghingi ng saklolo ng ilang pasahero sa dumadaang jeep. Pero bago pa makabunot ng baril si Magno, pinagbabaril na siya ng mga sospek. Tumagos sa ulo ni PO2 Magno ang bala. Kwento ng isa sa mga pasahero ng jeep, tila nakaabang na ang tricycle na getaway vehicle ng mga hold-upper. May lalaking ng jeep. Tinutukan kami ng ice pick. Tapos kinuha yung bag namin. Yung isang lalaki naman po yung lumapit, may dalang baril. Nakakaalis na yung jeep. Narinig ko na may pumutok. Hindi ko alam na may nabaril na pala na ganun. Ikinasala ang manhunt operation laban sa 3 sospek na ayon sa mga nakakita ay pawang mga kabataan. Doble problema naman ngayon ang pasahan ng mga nasunugan sa Del Monte sa Quezon City. Habang inaalala kasi nila kung saan sila titira, dagdag sakit pa ng ulo ang posibleng pagkalat ng sakit sa evacuation center. May report si Maricel Halili. Swerteng nakaligtas ang pamilya ni Lina sa sunog sa Del Monte Avenue, Quezon City kahapon. Yun nga lang, problema nila kung saan sila titira. Mahirap kasi ang sitwasyon sa evacuation center dahil sa tindi ng init. Gaano po kalaki yung nawala sa inyo? Mga kalahati po. Ngayon, wala na talaga. Nanganganib pa ang kalusugan ng mga evacuee. Kanina lang, 2 na ang nagka-diarrhea dahil sa kakulangan ng malinis na tubig at banyo. Binabantayan din ang posibleng pagkalat ng ubo at sipon. Kaya ang iba, pilit nang bumabalik sa mga nasunog nilang bahay. Marami din daw kasi ang nananamantala at ninanakaw pati ang mga yero at kahoy. Babalik kami dito, baka bukas, tapos maglalatag lang kami ng karton dyan. Pwede na siguro. Isa sa mga sinasabing nangunguha ng mga sunog na kahoy si Richard na dumayo pa mula Tondo. Sayang daw kasi ang 600 pesos na kikitain niya mula sa uulinging ito. Kahit saan nga po kami nakakarating basta't meron sunugan. Nakakot po namin yung mga kahoy nila.
Ang ilang bata naman, nangangalkal ng lupa para sa mga naiwang barya. Kahapon, namigay na ng relief goods ang News 5 Action Center para sa 250 pamilyang biktima ng sunog. Maricel Halili, News 5. Susunod, sinasabing pugad ng mga hold-upper sa Caloocan sinalakay ng mga otoridad. 7 suspect arestado. At half Pinay na si Jessica Sanchez, pasok na sa top 6 ng American Idol sa Estados Unidos.